Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagsanib puwersa ang mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng O-Plan kontra fake news. Isang inisyatiba na layong labanan ang paglaganap ng disinformation sa social media. Lumagdas sa isang kasunduan ang Presidential Communications Office, Department of Justice at Department of Information and Communications Technology para pabilisin ang koordinasyon at mas mapatibay ang aksyon laban sa mga mapanlinlang na nilalaman online. Ito ay kasunod ng pag-aalala ng pamahalaan sa tumitinding trolling, partikular sa Facebook kung saan ikinakalat ang di umano'y sakit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nauna ng pinabulaanan ng palasyo. Nakikipag-ugnayan na rin ang DICT sa Meta matapos magpadala ng liham kaugnay ng pagpapalakas ng mga hakbang kontra disinformation sa social media. Nanindigan naman si PCO Secretary Dave Gomez na mas paigtingin ang kampanya laban sa pekeng impormasyon. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gikumpirma sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region nga aduna na sila mga na-identify nga individual nga posibleng responsable sa natabong ambush sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur nitong Marso 28 ning tuiga. Among insidente ni resulta sa pagkamatay sa 5 ka pulis o gikaangol sa 3 ka personahe samtang sakay sila sa ilang patrol vehicle ug pauli na unta silang kampo human sa routine patrol ug peacekeeping operations. Una na sab nga giingon sa PRO bar nga usa ka armadong grupo ang gituuhan nga nalambigit sa mga pag-atake. Sumala sa PRO bar, posibleng pagpanimalos kini sa sagunson nga kalampusan sa pulis ug militar batok sa mga local terrorist groups gikan Oktubre tuig 2025 hangtod Pebrero tuig 2026. Sa karon nagpadayon ang koordinasyon sa PRO bar kauban ang mga local government unit ug ubang security clusters aron nga mapaspasan ang investigasyon ug madakpan ang anaalikod sa maong panghitabo. Luyo pa man sa epekto sa mega oil price hike, libuan ka mga turista gihapon ang gabisita sa Island Garden City of Samal kon Igacos sa Davao del Norte. Isip pamatuod nga nagpabilin nga top tourist destination ang lugar sa Davao Region. Sa datos sa Igacos LGU, nakatala og kapin 48,000 ka tourist arrival ang lugar gikan Abril 2 hangtod 5 ning tuiga. Gilangkuban kini sa kapin 47,000 ka mga domestic travelers, kapin 400 ka foreign tourist ug kapin 20 ka mga overseas Filipinos. Gikalipay sa Igacos LGU nga padayon gihapon ang pagdagsa sa mga turista ug gilantaw pa ang pagsaka sa ihap karong summer season aron nga ma-enjoy ang bakasyon sa ilang mga beach resorts ug tourism accommodations. Ug mokadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako po si Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.